Isa na namang trending ngayon ang ating pag-uusapan mga kapatrol at pati ang Clutch Points na legit sports media company covering the NBA pero hindi sila nakatiis at pansinin ang new rule ng PBA na kung saan next season ay merong 4-point line at possible na ang isang 5-point play. At ito ang post ng Clutch Points. Basketball is a global game and so we have unique rules for it. In the NBA, God forbid, this rule needs to be used. But if 5 or more players die or get dismembered, teams will have to protect 5 players so that equally 6-man players will be available for the special draft. In North Korea, 3-point shots that don't touch the ring count for 4 points. Meanwhile, in the Philippines, it was just announced that the PBA will implement a 4-point line, regardless if it's a swish or not, as long as you are behind that line. At nakakuha ito ng mga hindi magandang reaction around the world, although meron din namang mga pabor dito. Well, siguro it is high time na magkaroon na talaga ng 4-point line dahil nag-evolve na kasi ang larong basketball. Lahat na tumitira sa labas, kahit ang mga big men ay meron ng 3-point shots. At hindi lang yan. Bawat taon ay mas lalong lumalayo ang mga range ng mga binibitawan ng mga players at kung ito ay magpapatuloy, ay aabot rin talaga ang time na meron ng 4-point line, hindi lang ang PBA kundi pati ang NBA at ang FIBA. Kung titingnan mo ang history ng basketball, ay walang 3-point line noon at walang 3-point shots. Pero nag-evolve ang larong basketball at nakikita ng mga basketball experts na kailangan nang maglagay ng 3-point line. And the rest is history. Kung noon ay walang 3-point line, pero ngayon lahat ng players ay tumitira na sa tres. At ngayon pinagtatawanan ang PBA sa innovation na gawing official ang 4-point line na siguradong in the near future ay gagawin din ito ng NBA at ng FIBA. At kung magkaroon ng 4-point line sa FIBA at NBA, ay isa si Kai Sotto ang pwedeng makikinabang dito dahil mahilig si Kai na tumira sa labas way out from the 3-point line. Kailangan lang ni Kai ang continued development sa kanyang laro, especially sa kanyang 3-point shots. Meron talagang tira si Kai sa tres, kaya lang hindi niya itong masyadong nagagamit during actual games. Pero buti na lang under Coach Tim Cone, ay meron siyang lisensya na tumira sa tres, pero naninibago pa rin ang ating idol sa kanyang bagong role bilang wing player. Kapag na-develop ni Kai ang kanyang pagiging wing player, ay siguradong katakot-takot na mga NBA teams ang magagawan sa kanya. Sabi nga ni Coach Tim Cone, ilan lang sa buong mundo ang mga players na katulad ni Kai who can play the wings. Nandyan sina Chet Holmgren at Vek Wembanyama. Ano si Kai Sotto developing into a great wing player. Pinapakita ni Kai na kaya niyang maging wing player versus Latvia na kung saan tinambakan ng gilas ang Latvia primarily dahil sa nagawang mismatch ni Kai paired with Junmar Fajardo, who can stop Kai Sotto playing the wings. Kaya perfect talaga ang plano ni Coach Tim Cone kay Kai. Ang Kai is enjoying every seconds being a wing player na fits sa kanyang skill set. Napakinabangan pa ang playmaking skill ni Kai dahil inilagay siya ni Coach Tim Cone sa position na ma-maximize ang kanyang skill set. Sana ay ma-develop pa ng husto ni Kai ang kanyang pagiging wing player at siguradong ito ang magdadala sa kanya sa NBA. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang Olympics naman. Si LeBron James pinuri bilang alpha ng Team USA matapos ang mahigpit na panalo laban sa Germany bago ang Olympics.
lumilitaw na handa na si LeBron James para sa Paris Olympics. Ang star ng Los Angeles Lakers ay tumulong sa Team USA at pinangunahan ang Red, White, and Blue sa 92-88 na panalo laban sa Germany sa kanilang huling exhibition game bago ang 2024 Olympics nitong Lunes sa London. Nagtala si LeBron James ng 20 points, 6 rebounds and 4 assists sa kanilang panalo, ngunit ang kanyang kakayahan na mag-take over sa crunch time ang mas nakikita kaysa kanyang kabuang mga numero. Just when it seems like Germany was going to secure the win, nadama ito ni King James. At tulad ng maraming beses sa kanyang karera, pinersa niya sa kanyang paraan patungo sa lane para sa dalawang clutch baskets, pumukol ng isang three-pointer upang palawigin ang lamang from 1-4 in the final 2 minutes at pagkatapos ay isinara ang panalo sa pamamagitan ng pag-overpower sa mga depensa sa ilalim para sa isa pang basket. And social media had plenty of reaction to the performance. Sabi nga ni Jonathan Tavernari, "I'll never forget reading Bill Simmons back in 2008 saying that the biggest teller of the pecking order in the NBA is Team USA. LeBron James, the 40-year-old, is the undisputed alpha male of this team. And it's not even close, folks." At sa pamumuno ni LeBron James na may kasamang maraming star power, inaasahan na mananalo ang US team ng ginto. Gayunpaman, kailangan din niyang iligtas ang kanilang huling exhibition game laban sa South Sudan nang tapusin niya ang double-digit comeback sa pamamagitan ng pagtira ng go-ahead basket sa huling segundo. At ang laro ng Lunes ay pagkakataon upang magpahayag laban sa parehong Germany program na nanalo ng 2023 FIBA World Cup matapos talunin ang USA sa semifinals. Ang Germany ay nagtatampok din ng mga kilalang pangalan tulad ni Dennis Schroeder, Franz Wagner, Daniel Theis, at Maurice Wagner. LeBron James threw down a monster reverse slam for the opening basket, and the US team seems like they were on their way to making that statement after they built a double-digit lead in the first quarter, but Germany fought back, and the challengers continued to chip away until they took the lead with Theis 3 in the third quarter. Sinimulan ng Germany na kontrolin ang phase sa fourth quarter na may lamang kung saan si Andres Obist ay pumuntos mula sa labas at si Schroeder ay nag-set up sa kanyang mga kakampi sa pick and roll at si Maurice Wagner ay nakipagsabayan sa mga star ng US team sa ilalim at si Franz Wagner ay tumulong din sa kupunan. Yet sa Team USA, head coach Steve Kerr probably didn't mind the pressure being dialed up heading into the final quarter for the exhibition slate, and a familiar source answered the call. Ang pag-rely sa 39 years old na mag-take over sa crunch time ay maring hindi ang pinakamahusay na formula para sa pangmatagalang tagumpay. Ngunit sa LeBron James ay hindi isang pangkaraniwang 39 years old. Pinatunayan niya ito muli itong Lunes na mayroong malakas na momentum papunta sa opening ng Olympics laban sa Serbia.